Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Welcome sa aming podcast na pinamagatang Buhay sa Dilim, mga kwento ng martial law. Ako naman ang inyong host na si Penelope Herbas, kasama ko ang aking co-host na si Jim Jacob Dumo, Alicia May Espares at Eliza Esparar. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Ito ay base sa kwento at pananaw ng ating mga in-interview. So, Jim? Tama. Maraming salamat din sa ating mga interviewee na naglaan ng oras upang ibahagi ang kanyang karanasan. Ngayon, talakayin natin at pag-uusapan ang bawat sagot nila isa-isa. Talagang ang kakaiba at nakakatakot ang mga pangyayari noong panahon ng martial law, no? Ramdam mo talaga ang tensyon sa paligid at takot sa bawat galaw. Parang bawat araw ay puno ng pangamba. At ngayon, para sa unang katanungan, ano ang naalala ninyo noong panahon ng martial law? Ang kwento nila, nagbago ang araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Tahimik pero puno ng takot. May mga sundalo sa kalsada at mahigpit ang curfew. Marami rin ang naaresto o nawawala ng walang dahilan. Grabe, ramdam mo talaga ang tensyon. Grabe talaga dati. Tama, di ba? Dito din nagsimula yung sinasabi nilang red tagging, tas yung pagkawala ng mga tao. Sumunod naman, base sa karanasan nila, ano ang naging buhay ng mga Pilipino pagkatapos ideklara ang martial law? Ang sabi nila, laging nag-iingat ang mga tao sa bawat galaw at kung paano sila magsasalita. May mga nawawala at inaaresto at marami ang nahirapan sa trabaho at sa taas ng presyo ng bilihin. Nakakalungkot isipin na ganoon talagang sitwasyon noon. Pero alam nyo, napansin ko rin na kahit mahirap ay may pinagsamang pagtutulungan at pag-asa ang mga tao. At talagang ramdam mo rin ang lakas ng komunidad sa kabila ng hirap. At nakaka-inspire rin kung paano nagkakaisa ang bawat isa. Nagtutulungan sa araw-araw ng pangangailangan at patuloy na nagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng takot at pangamba noong panahon ng martial law. Tama. 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 Para sa huling tanong, ano-ano ang mga aral na naiwan sa kanila? Base sa sinabi ng mga na-interview natin, yung aral na naiwan sa kanila ay ang kalayaan ay dapat ipaglaban. Ang katahimikan ay minsay takot at dapat maging mapagmatsyag at makiisa laban sa abuso. Talaga namang napakahalaga ng mga paalalang ito, no? Dahil nga ito ay isang form ng oppression na dapat na meron tayong freedom of speech. Next naman, nakakaisip talaga kung paano yung ganitong pangyayari ay nagbigay aral sa atin bilang mamamayan at dapat na hindi ito maulit muli. Dapat Jim? lang talaga na hindi maulit-ulit yung ganitong pangyayari, no? Kasi yung martial law, yung pagpapatupad niya noon ay nagpapahiwatig lang kung gaano siya kasakim sa kapangyarihan. Okay, so ang dami nating Tama. natutunan lalo na tungkol sa kahalagahan ng kalayaan at kung paano pinahahalagahan ito noon. Tsaka alam nyo, naging paalala rin na dapat maging mapanuri tayo sa mga nangyayari sa lipunan at huwag tayong mawala ng boses, no? Lalo na sa mga balita at mga pangyayari sa paligid natin. Sana ang mga aral na to ay nagbigay silbi, gabay sa mga bagong henerasyon. Tama. Ngayon naman, ayun, base sa ating mga interview, marami tayong nakalap na impormasyon at marami din tayong natutunan. At dahil dito, nagtatapos ang ating podcast na pinamagatang Buhay sa Panahon ng Martial Law. Muli, ako si Penelope Hervas. Hanggang sa susunod na episode. Bye po! Salamat po.